Good morning, you are watching Panahon TV. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Henner Kitlong. Good morning Sir Henner, ano na pong update natin kay Typhoon Maisak? Yes, salamat April at magandang umaga. Unang-una pa ang bagyo pong si Maisak ay nasa Pacific Ocean pa rin po ito at so 2 a.m. po ang layo po nito ay nasa 1,980 kilometers. Silangan po yan ng Hilagang Mindanao. Wala pa ho itong epekto. At inaasahan po sa ngayon, ang lakas na hangin po nito ay nasa 165 km bawat oras at bugso ng hangin umaabot ng 200 km bawat oras. Kumikilos po ito kanluran, hilagang kanluran na may bilis na 22 km bawat oras. At kung hindi po ito magbabago, bukas po yan ng hapon o kaya gabi ay makakapasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility. Mga kabayan, i-monitor po natin ang bagyong ito dahil posible pong magbago po ang kanyang tinatahak. Napakalakas po nito. Isipin po natin, ang super typhoon po ay mas mahigit pa sa 220 km bawat oras. At sa ngayon po ay nasa 165 kph na po ito. Kaya gaya po na nabanggit ko, may iba na po yung alam natin at kaya dapat po i-monitor natin ang maigi ang bagyong si Maisak. Sir, ano po yung mga possible scenarios nitong bagyo sa oras na pumasok ng ating area of responsibility at maaapektuhan po ba ang Metro Manila sa oras na lumapit ito sa ating kalupaan? Yes, April, base sa kinikilos nito, kung hindi po ito magbabago, ganoon din po ang kanyang bilis. Kung makikita po natin dito, halos karamihan po sa mga meat agency na nagmo-monitor dito, ganoon din po tayo, base po din po doon sa ating mga analysis na ginawa. Posible po na ito po ay makaapekto sa northern o kaya ay dito sa central Luzon, ganoon din po ang southern Luzon. Medyo malayo pa ho ito, kaya't maaring alinman dito ay maaari pong makaapekto. Alinmang lugar po dito sa Luzon ay maaari pong maapektuhan ng bagyong si Maisak. So base po sa kinikilos nito, ang pinakasentro po nito o yung pinakamata ay maaari pong dumaan o lumapit dito sa Metro Manila. Kaya't mga kababayan, gaya po ng layo kong nabanggit kanina, i-monitor po natin ang bagyo. At dahil bukas nga po inaasahan papasok itong bagyo sa ating area of responsibility, gusto po nating malaman kung normal po ba na nagkakaroon ng bagyo tuwing Abril. Ano po yung naranasan nating bagyo noong April 2013 at 2014? Yes, April, mula po noong 1948 hanggang 2013 po, naggawa po tayo ng pag-aaral at nalaman po natin na mas malaki po ang chance na hindi po nagkakaroon ng bagyo sa buwan ng Marso. Kumbaga, ang bilang po ng bagyo na maaari pong pumasok ay wala po o kaya isa. Last year po nagkaroon po tayo ng bagyo, ito pong bagyong si Doming, kung saan ito naman po ay hindi po nag-landfall. Kumbaga bago makarating po, pagpasok po sa Philippine Area of Responsibility ay nalusaw po ito sa karagatan. Alalahanin po natin na pagdating po ng summer o dry season, ang nakakapekto po sa atin ay warm and dry. Kumbaga kulang po yung moisture kaya hindi po ito umabot sa ating kalupaan at nalusaw na po ito sa karagatan. Okay, at Sir, huling araw na po ng Marso ngayong araw, no? Last year, March 26 nang ma-terminate po ang amihan season. At ngayon, dahil nga huling araw ng Marso, hindi pa rin po natin nadedeklara ang official panahon ng tag-init o yung termination ng Northeast Monsoon. Ano po ba yung mga criteria bago ito maideklara ng Pag-asa? Yes, April, meron tayong criteria bago mag-declare ng dry season o mag-terminate ng amihan. Unang-una po, ang isa po sa criteria ay dapat po yung pong high pressure area. Ito po yung nagdudulot kung saan nagbibigay ng hangin na easterlies, kaya kailangan ito po ay nasa may malapit po ito sa northern Luzon. Ganon din po, kailangan po yung temperatura na mararanasan natin ay above normal temperature. Halimbawa po sa Metro Manila, kung ang normal temperature po natin ay nasa 32 to 33, dapat may lalagpas po dyan. Kahapon po nakapagtala po tayo ng 34 degrees Celsius at nung nakarang araw ay nakapagtala na rin po tayo ng 35 degrees Celsius. Kaya within this week po, malaki po ang chance na mag-terminate na po tayo ng amihan. Ito na po yung official na mag-dry season na po. Sir, ano po bang inaasahan natin magiging lagay ng panahon ngayong huling araw ng Marso bilang gabay ng ating mga kababayan? Mga kabayan, ang bagyong si Maisak ay wala po itong epekto sa ating bansa. Ang weather po natin ngayon ay ridge of high pressure area, kaya maasahan po natin ang Luzon at Visayas, magkasama na po Metro Manila, magiging maganda pa rin po ang panahon. Magkakaroon lamang po ito ng mga pulong-pulong pagulan. Ito naman po ay sanhi ng pagkulog-pagkidlat. Subalit ang tinatawag nating trough ng bagyo po o yung extension ng bagyo, yung makuulapan po nito,
ay yung mga nauunang kaulapan po nito ay umaabot na po ito sa Mindanao. Kaya yung region po ng Caraga, Northern Mindanao, ganun din po ang Davao sa ngayong araw ay maulap na po ito at maaari na po itong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Wala pa rin po tayong gale warning. So hindi po nakakapekto yung bagyo pero pagdating po yan ng Miyerkules o kaya Huwebes, baka mag-declare po tayo o maglagay po tayo ng gale warning. Okay, ayan po, maraming salamat kay Pag-asa Weather Forecaster Henry Kitlong na naghatid sa atin ng latest sa ating panahon. At congratulations again sa mga graduate ngayong taon, no, sa batch 2015. Sa ating quote ngayong araw, mula po yan kay Oscar Wilde. Sabi ni Oscar, education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught. So to Batch 2015, congratulations muli sa Panahon TV. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. 30 minutong hitik sa impormasyon pang panahon. Samahan nyo kami muli bukas alas 5 ng umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV. Ako po ang inyong weather girl April Enerio at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyo lahat at ingat Pilipinas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.